inilusot itong pakikipagsabuatan, ipinilit at gustong yanigin ng House of Representatives si Marcos Jr. at ang Senate buligligin nila para magbuo ng impeachment court against Sara Duterte bilang Vice President. Itatrial siya. Ano po ang mga background ng mga nag-file na ito? Tiningnan ko kayo na mga nag-file, nandoon po yung mga barkada ng komunista. Walang kredibilidad, kaya nga hindi na siya muling tumakbo na senador. Kasi kung totoo na siya ay pinapanaywalaan ng taong bayan at nirerespeto siya bilang politician ng bansang ito, si Laila de Lima, si Laila Saba, hindi po siya tumakbo bilang senador kasi alam niya hindi siya mananalo. Isa siya sa mga complainants na nag-endorse ng complaints as private complainants. Among the private complainants, si Laila Saba de Lima, na pamangkin ni Juliet de Lima Sison na asawa ni Joma Sison, na nakabase sa Netherlands at ngayon ay nagsisilbi na isa sa mga pinuno ng Komunistang Central Committee ng Communist Party of the Philippines at ng National Democratic Front at namumuno sa pagkumpas ng mga terorismo ng NPA sa Pilipinas, na nagtatago na siya sa Netherlands for more than 40 years. Tiyahin po ni Laila Saba de Lima si Juliet de Lima Sison. Kaya si Franz Castro, na convicted criminal na teroristang urban operative ng CPP, NPA, NDF, ay nakikipagsabwatan kina Laila de Lima. So klaro walang kredibilidad itong si Laila de Lima, kaya nga tumakbo na lang siya sa party list nila na ML. Mobile Legends So, wala naman pag-asa ito manalo sa pagkasenador So, sino pa mga complainants? Ang mga complainants po, mga akbayan. Magkaiba po ang akbayan kaysa anakbayan. Okay? Ang anakbayan po ay CPP created at recruiter ng NPA at yan ay hawak ng Communist Party of the Philippines. Ang akbayan po, rejectionist group yan, nila Risa Ontiveros, at nila Chel Jokno na sumama na dyan, nila Walden Bello, noong 1994, 1995. Yun po ang pinakamalaking pagkabiyak. Nagsimula yan 1992-93 na mga debate at humantong sa full-blown na pagkabiyak or split sa loob ng CPP, NPA, NDF noong 1994-1995 at tinawag yan na RARJ. Yung nanatiling loyal at nagsasamba kay Joma Sison, kasama kami doon noon, nung pa ako sa kanila, ang tawag sa amin RA, reaffirmist. Kasi nanggaling po yan sa panawagan ni Joma Sison noon na sinulat ni Armando Liwanag, who was also Joma Sison as chairman of the Communist Party Central Committee. Ang sinasabi niya, rectify our errors and reaffirm our basic principles. Central Committee statement ng Communist Party of the Philippines noong December 26, 1992. Klaro Kaya reaffirm, rectify our errors and reaffirm our basic principles. Ang mga rejectionists, yung lumaban kay Joma at ayaw na ng Maoist doctrine, kundi gusto nila combination ng pag-aalsa at armado ng sabay-sabay sa urban, sa kalungsuran at sa kanayunan, ang tawag sa grupo nila na tumiwalag, rejectionist. Yan po nanggaling ang grupo na Akbayan. But Risa Hontiveros was never a member of the Communist Party of the Philippines. She was never a member of the NPA. She was never part of the CPP, NPA, NDF. But she was part of the group called SOCDEM, Social Democrats. Wala silang NPA, pero pag nagsalita sila, parang kapareho ng NPA. Gusto rin nilang pabagsakin ng gobyerno, pero hindi pa sila handa magbuo ng armado. Ang armado nila will come later. Whereas sa CPP, NPA, NDF, may armado talaga sila. Klaro? So, may NPA nga Sa Akbayan, wala silang armado kaagad. Later, kapag lumala ang krisis at lumawak ang pag-aalsa ng taong bayan, mag-aarmado din sila. Ang tawag dyan, SOCDEM. Ang iba, tinatawag yan na Trotskyites. Medyo malalim-lalim yan. Trotskyites po dahil nanggaling yan sa pangalan ni Leon Trotsky na naging kalaban ni Nikolai Lenin at ni Joseph Stalin sa mga lumang komunistang kilusan sa Russia, sa Soviet Union. Kaya Trotskyites.
So ang akbayan po, na grupong nag-file ng mga mainly ng complaints of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw na ito, ay hindi po yan direktang CPP, NPA, NDF. Sila po ay mahigit 30 anyos na tumiwalag at itiniwalag ng Communist Party of the Philippines. In fact, pinagpapatay ang mga organizer nila dati ng NPA sa kanayunan. Thank you, Marisa, sa mga nagpapakulay. Sila pinagpapatayan dati. Kaya sila ay galit din sa CPP, NPA, NDF. Pero sa isang common na pagkakataon at agenda, nagkaroon sila ng pakikipagsabwatan para pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Doon nagsimula ang kanilang mga pakikipagsabwatan. Klaro Risa Hontiveros was never member or recruited into the CPP, NPA, NDF. SOCDEM group yan. Social Democrat. Kalaban yan ng NATDEM. NATDEM is National Democrat. Ito mga CPP, NPA, NDF. May armado direkta. Sila, walang armado, later on mag-armado. Ngayon, nag-aastang komunista, kaya ang tawag ko sa kanya, komunistang hilaw. Yon, itong si Risa Hontiveros. So, ang grupong akbayan ay basically ideological competitor. Kakompetensya yan ng CPP, NPA, NDF sa kanilang panluloko at panlilinlang para mag-alsa ang mga tao laban sa gobyerno. Ang kaibahan ng dalawa, suspended armado muna na pakikibaka bago mag-alsa. Yan ang akbayan. Ang CPP, NPA, NDF from the start, armado kaagad. At pareho silang may layunin na pabagsakin ng gobyerno. Clear? So may mga komunistang mga bulok talaga at terorista at may komunistang hilaw. Yan sila Hontiveros, komunistang hilaw yan. Ang grupong akbayan. Ayun na Kung si Trillanes ay sundalong kanin, si Boy Contempt Tapang-Tapangan Paduano ay NPA Caldero, si Hontiveros ay komunistang hilaw. Ayun!